Maganda po itong sinabi na ito ni Senator Bam Aquino, dating Senator Aquino, na ngayon ay may planong bumalik sa Senado, kaya sisiguraduhin uli natin na makakapwesto itong si Bam Aquino dahil napakarami pong nagawa at napatunayan. Yan po ang dapat na ibinabalik sa Senado, hindi yung mga convicted criminals, hindi yung mga kasangkot, kasabwat sa mga anomalya. Diba? Sabi niya, pag meron daw alliance para sa talagang kailangan ng taong bayan, why not? Lahat kami na public servant. Pangalawa lang kami sa pangangailangan ng taong bayan, he added. Kasi po may balita na mukhang makikipag-alyansa na itong si Senator Bam Aquino kay Marcos Jr. At wala naman daw pag-uusapan na nangyayari dyan. Pero maganda, kung ang alliance mo daw ay para sa election lamang, yan po ang nakita natin kamakailan, lately, dahil yung unity team ay wala naman pala talagang unity. Nag-alyansa lang para sa eleksyon, pero hindi inisip ang kapakanan ng taong bayan. Makinig po uli kayo kayong mga ulupong ni Duterte. Nakipag-alyansa lang para sa eleksyon, pero hindi inisip ang kapakanan at pangangailangan ng taong bayan. Ang gustong pakikipag-alyansa na si Bam Aquino ay para sa kapakanan ng ating bansa. Ibig sabihin, hindi lang para sa eleksyon. May mga issue tayo na mas mahalaga sa mga tao, mas mahalaga sa mga partido. Kung yan ang batayan, if we can really move our country forward, maaangat natin ang bansa natin dahil magtutulungan tayo. Totoo, madaling makipag-alyansa, madaling maki-unite sa isang mabuting hangarin, tungo sa isang mabuting bansa at maayos na pamumuhay ng mga kababayan natin. Doon tayo magkakaisa. Pero, kung ang gustong pagkakaisa netong ibang politiko ay para ayunan ang kanilang mga kabulastugan, ayunan ang kanilang pagbulsa ng pera ng taong bayan, ay nagkakamali po sila dyan. Hindi po tama ang pag-alyansa at pagsuporta na ganyan. Okay, ito ay pinagtawanan. At meron pang term na ginamit itong si Harry Roque na kuno ay nakakakilabot. Ulitin natin wala pang pag-uusap na nagaganap. Ito po ay posibilidad lang. So ayan, nag-react na naman itong si Harry Roque. Si Harry Roque po ay isang abogado. Si Harry Roque po ay nasampahan o sinampahan na ng kaso ni Senator Trillanes dahil sa fake news at cyber libel. Isang abogado na kuno ay fake news peddler. Diyos ko po. Diba? Diyos ko po, anong kahihiyan ang ibibigay mo sa magulang mo at sa pamilya mo na ganyan ang kinasadlakan mo na sana kahit papano may dunong etong lawyer na ito, etong si Harry Roque. Pero anong nangyari? Dahil sa kanyang pansariling ambisyon, nagpakabobo, nagpagamit, at nagmamaang-maangan ngayon. Ang saklap. Sabi niya, eto daw na posibilidad or eto daw na idea nga na ito ay nakakakilabot. Mantakin mo na yung isang Aquino ay tatakbo daw at gustong makipag-alyansa ngayon sa administrasyon. Ano ba yan? Ano ba yan? Okay. So alam naman natin, kilala natin si Senator Aquino na isang Aquino, alam nyo na, at dati siyang campaign manager ni Atty. Leni Robredo. So yan po ang pinaghihimutok ngayon ng dibdib na itong si Harry Roque. Hindi niya matanggap na posibleng maging magkaalyado etong si Bam Aquino at si Marcos Jr. Kung talagang mabuti ang intensyon ng alyansa na gagawin nila, pakikipag-alyansa. Kumpara sa mga kababayan natin at hindi lang para sa eleksyon. Yun po ang intindihin nyo, Mr. Harry Roque. Makapangilabot naman etong si Harry Roque. Hindi ba't mas nakakapangilabot na ang isang abogado na katulad mo ay nasampahan ng cyber libel dahil sa fake news at paninira? Diba? At pagsasalita, pag-aakusa sa isang tao ng walang kabase-basehan, abogado po ang ganyan. Hindi ba nakakakilabot yan? Mas nakakakilabot.
Hindi rin po ba't mas nakakakilabot na dati ay maayos ka sana, iginagalang ka ng marami at hinahangaan, pero pinili niyo pong magpagamit sa mga Duterte? Yan po ang totoong nakakakilabot dahil sa pansarili niyong interes, tumibay, ganun nakatindi or katibay ang sikmura niyo. Grabe. Yan po ang totoong nakakakilabot, Mr. Harry Roque. Hindi itong gagawin na ito ni Senator Bam Aquino kung sakali. Good luck!